Kinabukasan ng umaga, sinubukan ni Fel na gisingin si Makoda dahil paulit-ulit itong humihilik. Galit na inalis ni Fel ang kumot sa kanya. Gulat na gulat si Makoda at nagtaka kung bakit siya galit na galit. Kaya ipinaalala ni Fel sa kanya na dapat ay maaga siyang gumising para galugarin ang pamilihan ng isda. Nang marinig ito, sa wakas ay naalala ni Makoda ang pangako ni Marks tungkol sa isang punong-puno ng mga sariwang nahuli na pamilihan ng isda. Maya-maya, naghanda ang lahat at lumabas. Habang naglalakad sila papasok sa pamilihan, napansin ni Makoda kung gaano ito kasigla kumpara sa huling beses na bumisita sila rito. Nagustuhan ni Fel ang lahat ng mga paninda, ngunit nadismaya siya dahil hilaw pa ang lahat ng isda. Biglang lumingon si Fel sa isang nakakamanghang amoy ng niluluto, ngunit hiniling ni Makoda na hayaan siyang mag-explore pa ng kaunti. Pagkatapos, isang mabait na babae ang nagsabi sa grupo na may mga stall sa unahan, kaya sumama si Makoda sa grupo. Nang maamoy ni Fel at Dora ang masarap na lutong pagkain, nagising din silang dalawa. Pagkatapos, lumapit si Makoda sa isang stall ng inihaw na isda at umorder ng pagkain mula sa kanya. Sinimulan ng may-ari ang paghahanda ng kanyang order, ngunit nakilala rin niya si Makoda bilang ang maalamat na killer ng Kraken. Nagpasalamat ang may-ari kay Makoda sa ngalan ng lahat ng mangingisda sa bayan at napangiti ng may pagmamalaki si Fel dahil siya ang talagang gumawa ng trabaho. Pagkatapos maluto ang pagkain, iniabot ng tindero ang isang malaking mangkok na puno ng mga pagkaing dagat at inalok ang mga ito sa murang diskwento. Dahil sa tuwa, nagsimulang kumain ang lahat habang ngumunguya sila ng kakaibang pagkain. Pinupuri nilang lahat ang mga bagong lasa at tekstura. Nasiyahan si Fel sa lasa ng pagkain, ngunit nagugutom pa rin siya. Kaya, sinabihan siya ni Makoda na mas mainam na subukan ang iba't ibang putahe mula sa ibang mga pwesto. Sunod, tumungo sila sa isang pwesto kung saan inihahain sa kanila ng may-ari ang ilang sopas ng tulya. Dahil sa kuryosidad, tinanong siya ni Makoda tungkol sa mga sangkap ng sopas, kaya ipinakita niya sa kanya ang isang tumpok ng malalaking tulya. Nang makita ang mga tulya, napaisip siya kung gaano kasarap ang lasa ng mga ito kung direktang iho niya ang mga tulya. Ipinaliwanag ng may-ari na masarap ang mga tulya, pinakuluan man o inihaw, kaya dapat siyang mag-stop kung gusto niyang subukan pa. Matapos umorder si Makoda ng isang kahon ng tulya, napansin niya ang isa pang shellfish sa pwesto ng babae. Ipinaliwanag niya na isa itong uri ng talaba. Kaya, nasasabik si Makoda na subukan ang mga ito ng hilaw kasama ng lemon. Nang marinig ito, nagulat ang babae dahil walang sino man sa kanilang bayan ang kumakain ng mga talaba ng hilaw. Nagtaka si Makoda kung ang mga talaba sa bahaging ito ng karagatan ay maaaring magdulot ng pagkalason sa pagkain, kaya binalaan siya ng babae na naglalaman ang mga ito ng mapanganib na bulate ng isda na maaaring pumunit sa kanyang loob. Habang kinakabahang lumunok si Makoda, mahigpit siyang binalaan ng babae na huwag kumain ng anumang uri ng pagkaing dagat nang hindi ito niluluto ng maayos. Mapagpakumbaba niyang tinanggap ang babala nito, ngunit napagtanto niyang hindi siya maaaring kumain ng anumang sashimi dahil kinakain din itong hilaw. Matapos makuha ang shellfish, naglibot siya sa iba pang mga stall, nag-iimbak ng hipon, maliliit na isda, at maraming regalo mula sa lahat ng nagpapasalamat na tindero. Sa huli, ang barkada ay nakakuha ng mas maraming pagkaing dagat kaysa sa kaya nilang dalhin mula sa lahat ng mga regalo na natanggap nila. Pagkatapos, umuwi si Makoda kasama ang kanyang grupo at natulog ang lahat ng pagod na halimaw. Nasiyahan si Makoda sa kapayapaan at katahimikan, iniisip kung ano ang lulutuin para sa kanilang tanghalian. Dahil napakarami niyang pagkaing dagat na lulutuin, nagpasya siyang gumawa ng isang partikular na ulam. Habang inihahanda ni Makoda ang kanyang grill, lumabas si Fel ng may kuryosidad at nagtaka kung nagluluto ba siya ng barbecue. Umiling siya, patuloy na inihahanda ang mga sangkap para sa kanyang espesyal na ulam. Una, naghiwa siya ng repolyo para sa ulam. Kaya, nagsimulang magreklamo si Fel dahil gusto niya ng karne. Tiniyak sa kanya ni Makoda na magiging masarap ang mga gulay at umorder pa ng ilang sangkap mula sa kanyang online supermarket. Pagkatapos niyang kunin ang harina na may timplang pampalasa, lumapit din si Sui para tingnan ang pagkain. Mas lalong nagalit si Fel dahil hindi naglalagay ng karne si Makoda. Kaya, sinabihan niya itong maging mas matyaga. Pagkatapos, nagdagdag si Makoda ng tubig, harina, at itlog sa isang pinggan para makagawa ng batter. Matapos haluing mabuti ang batter, idinagdag niya ang lahat ng repolyo sa pinggan. Pagkatapos ay inilagay din niya ang kakaibang mga piraso ng karne na nakuha niya sa palengke ng isda. Maya-maya, nagising si Dora at lumapit na nagtataka kung ano ang sinusubukang lutuin ni Makoda gamit ang nakakalokong timpla.
Tiniyak niya sa dragon na hindi pa luto ang ulam at lumapit sa ihawan para gamitin ang itaas na bahagi nito bilang pangprito. Nagdagdag siya ng kaunting mantika sa frying station bago idagdag ang kanyang timpla at ilang pansit. Nang magsimulang maluto ang pinaghalong karne, idinagdag ni Makoda ang pansit dito para matulungan silang masipsip ang lasa. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng kaunting kraken at hipon sa halo para magdagdag ng protina. Nang maluto na ang ilalim na bahagi ng timpla, binaligtad niya ito para maluto ang kalahati. Inisip ni Dora kung handa na bang kainin ang pagkain, ngunit pinigilan siya ni Makoda dahil kailangan niyang idagdag ang pangwakas na detalye. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng sarsa at mayonnaise sa timpla bago nagdagdag ng ilang seaweed at pampalasa. Sa wakas, inilabas ni Makoda ang lutong ulam at inihain ito sa kanyang mga familiar bilang isang espesyal na okonomiyaki dish. Maya-maya, kumuha sina Sui at Dora ng isa sa mga crispy roll at sinimulang nguyain ang mga ito. Gayunpaman, wala ni isa ang natikman ni Fel, kaya nagreklamo siya kay Makoda para sa kanyang bahagi. Ipinaliwanag ni Makoda na gumagawa siya ng espesyal na oyster mix para sa kanya dahil mas magugustuhan niya ang lasang iyon. Dahil sa tuwa, naiinip na ikinakaway ni Fel ang kanyang buntot habang hinihintay na maluto ang kanyang serving. Pagkatapos, lumipad si Dora palapit pagkatapos niyang maubos ang sarili niyang serving. Tinanong niya si Makoda kung pwede rin ba niyang baliktarin ang pagkain dahil mukhang napakakul nito, at sumama rin si Sui sa kanya. Pumayag si Makoda at tinuruan silang baliktarin ang buong serving, ngunit labis silang naglakas loob at nagpalipad sa timpla. Sa harap ng kanilang mga gulat na mata, bumalik ang mahalagang pagkain ni Fel na sira-sira, na nag-iwan sa kanya ng lubos na kalungkutan. Mabuti na lang at simpleng timpla lang ang okonomiyaki, kaya tiniyak ni Makoda kay Fel na kaya niyang ayusin ito. Binalaan siya ni Fel na baligtarin ang grill dahil masisira lang itong muli ng dalawa pa. Si Makoda mismo ang nagluto ng pagkain ng kaunti. Sa wakas, luto na rin ang serving ni Fel, kaya diretso siyang kumain. Pagkatapos makagat, pakiramdam niya ay sulit ang mahabang paghihintay. Pinanood ni Sui at Dora si Fel na kumain ng bagong ulam, kaya nagsimula na rin silang magnasa nito, at si Makoda naman ay nagsimulang gumawa pa ng iba para sa kanilang lahat. Habang niluluto ang iba pang mga serving, napagpasyahan niyang gamitin ang ilan sa iba pang sangkap na mayroon siya para mas lalong maanghang ang lasa. Pagkatapos kumain ng lahat, sinimulan ni Makoda na linisin ang kanilang mga maruruming pinggan. Pumasok sina Fel at ang iba pa na puno ng enerhiya dahil sa lahat ng masustansyang pagkaing dagat na kanilang kinain. Dahil gusto nilang lahat na mangaso, binigyan sila ni Makoda ng isang mahiwagang bag para sa pag-iimbak ng lahat ng kanilang biktima. Matapos tanggapin ang bag, lahat ng kanyang mga familiar ay nagtungo para sa mas masarap na biktima. Nang mapaalis na sila ni Makoda, binisita siya ni Marks. Binigyan niya si Makoda ng isang espesyal na sulat mula sa Merchant Guild, kaya naupo siya para basahin ito. Sa loob, nalaman niya na ang sulat ay galing kay Lambert. Ipinaliwanag ni Lambert na ang mga espesyal na sabon at shampoo ni Makoda ay napakapopular sa mga kababaihan kaya malapit nang maubos ang lahat ng kanyang stock. Bukod sa paghingi ng bagong kargamento ng mga produkto, ipinaalam din niya kay Makoda na handa na rin ang kanyang custom na balabal. Natutuwa si Makoda na maayos ang takbo ng kanyang mga produkto, ngunit sa tingin niya ay magiging abala ang pagbabalik kay Lambert. Gayunpaman, nasasabik din siyang makuha ang balabal, kaya naisip niya kung dapat ba siyang magpatuloy sa paglalakbay. Pagkatapos ay pinutol ni Marks ang kanyang iniisip upang humingi ng pabor. Tinanong niya kung saan nagpunta ang mga pamilyar ni Makoda. Kaya ipinaliwanag niya na lumabas sila upang mangaso. Tahimik na umalis si Marks. Kaya naisip ni Makoda kung gusto ba niyang manghuli siya ng isa pang halimaw sa dagat. Samantala, si Fel at ang iba pa ay nagmamadali sa kagubatan upang maghanap ng sariwang biktima. Biglang isang malaking dragon ang pumailanglang sa kanila, na nag-iwan sa kanilang lahat na natigilan. Pagbalik sa lungsod, habang nag-aalala si Makoda tungkol kay Marks, umuwi sina Fel at ang iba pa. Tinanong niya sila kung ano ang kanilang hinuli. Kaya buong pagmamalaking sinabi sa kanya ni Fel na masisiyahan siya sa kanilang espesyal na nahuli. Matapos ilabas si Makoda, ipinakita sa kanya ni Fel ang napakalaking dragon, na muntik na siyang atakihin sa puso. Nagtataka si Makoda kung bakit pa sila nanghuli ng napakalaking biktima. Ngunit sinabi sa kanya ni Fel na nangangati siya para sa isang magandang laban. Pagkatapos ay hiniling ni Makoda kay Fel na gawin ang tungkol sa dragon, kaya sinabihan niya itong lutuin ang karne nito. Habang gulat pa rin si Makoda sa nakita sa harap niya, napagtanto niyang kailangan niyang bumalik kay Elrond upang iproseso ang bangkay ng dragon.
Nang marinig ito, kahit si Fel ay nag-alangan, ngunit ipinaalala sa kanya ni Makoda na si Elrond ay isa sa mga tanging taong may kaalaman at kasanayan upang maayos na eproseso ang mga dragon. Pagkatapos ay nakaramdam ng pagkabalisa si Makoda dahil kailangan na niyang asikasuhin ang dragon, na magpapaantala sa kanyang pagbisita kay Lambert. Matapos itong pag-isipan, nagpasya siyang kumalma at itago ang dragon. Susunod, kumuha siya ng ilang bote ng ice cream flavor at kumuha ng isang ice machine. Hiniling ni Makoda kay Sui na iikot ang lever ng makina, kaya mabilis niyang inilabas ang isang magandang tumpok ng hiniwang yelo. Pagkatapos ay sinabihan ni Makoda ang barkada na pumili ng anumang flavor na gusto nila, at lahat sila ay nagbuhos ng kanilang mga paboritong syrup sa ibabaw ng yelo. Habang kumakain silang lahat ng matamis na pagkain, naalala muli ni Makoda ang pulang dragon at nag-alala. Maya-maya pa, tumungo siya sa samahan ng mga adventurer kung saan niya natagpuan ang isang malaking pulutong. Tinanong ni Makoda si Marks kung may nangyari, kaya ipinaliwanag niya na kamakailan lamang ay isang kakilakilabot na banta ang lumilipad sa kanilang mga kagubatan. Nang marinig ito, agad na napagtanto ni Makoda ang kanilang pinag-uusapan. Habang humihingi ng tulong si Marks, hinayla siya ni Makoda sa isang pribadong silid upang ihatid ang balita sa kanya. Doon, inilabas niya ang bangkay ng dragon mula sa kanyang mahiwagang imbakan, alam na ito ang kakilakilabot na banta na kanyang ikinababahala. Nang makita ang isang makapangyarihang dragon na nakatambak na parang patay na manok, naiwan si Marks na nakanganga sa pagkamangha. Ipinaliwanag niya na hihingi sana siya ng tulong kay Makoda dahil wala sa kanyang mga adventurer ang makakapatay dito, ngunit naayos na ito ng kanyang mga familiar. Inihayag ni Makoda na hindi niya sinasadyang na-hunt ang dragon. Sa halip, pinatay ito ng kanyang sakim na grupo ng mga meat-eater para sa merienda. Samantala, nagtataka si Marks kung paano posible na talunin ng isang makapangyarihang dragon ng ganoon casual. Buong pagmamalaking sinabi sa kanya ni Fel na ang isang batang dragon ay hindi man lang isang tunay na kalaban sa kanyang paningin. Kaya, sa wakas ay napagtanto ni Marks ang tunay na kapangyarihan ng isang maalamat na Fenrir. Tinanong ni Marks kung si Makoda ay nasa A-rank adventurer pa rin. Tumango si Makoda, kaya itinuro ni Marks na dapat ay S-rank na siya ngayon dahil sa kanyang hindi kapani-pani walang lakas. Dahil ayaw pang dumaan sa mas maraming problema, mabilis na sinubukan ni Makoda na itanggi ito. Itinuro niya na ang kanyang mga familiar ang nanghuli sa dragon, ngunit sinabi sa kanya ni Marks na bahagi sila ng kanyang arsenal. Pagkatapos ay nag-isip si Makoda kung mate-atago niya ang lakas ng kanyang familiar, ngunit umiling si Marks, sinasabing tungkulin niya ito bilang isang tapat na adventurer. Sa wakas, sumuko si Makoda sa pagkumbinsi sa kanya. Kalaunan, bumalik siya sa kanyang silid at inabot ang kanyang mga kamay sa mga Diyos upang ihandog ang kanilang mga handog. Sa sandaling makahinga sila, sinimulan nilang lahat na ay lahad ang kanilang mga hinihingi. Gayunpaman, hiningi ni Rausalka ang espesyal na okonomiyaki ni Makoda, na nagpatahimik sa kanilang lahat. Pagkatapos, sumang-ayon silang lahat na tikman ang hindi kapani-pani walang ulam. Kaya, inalok ni Makoda na ibigay sa kanila ang mga sangkap upang lutuin ito mismo. Sa kasamaang palad, wala sa mga Diyos ang makapagluto. Kaya, napilitan si Makoda na ihanda ang ulam para sa kanila. Pagkalipas ng ilang panahon, sa wakas ay natapos na niya ang kanilang okonomiyaki at ipinadala ito. Nang malaya na siya, nag-aalala si Makoda na baka kumalat ang mga chismis tungkol sa kanyang tagumpay laban sa pulang dragon. Nag-aalala rin siya tungkol sa kanyang pagbisita kay Lambert, kaya nagpasya siyang magdiwang gamit ang ilang paputok upang palamigan ang kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang minuto, pumunta siya sa dalampasigan kasama ang kanyang barkada at nasiyahan sa isang palabas ng paputok bago tuluyang umuwi para matulog. Kinabukasan, lumabas siya ng kanyang bahay, handa nang umalis sa dagat upang simulan ang isa na namang kapana-panabik na paglalakbay. Iyon na ang katapusan. Mag-like, mag-comment at mag-subscribe para hindi makaligtaan ang higit pang mga recap. Salamat sa panunood.